Si Sandro mismo yung papalit, baka intriga lang po. At malabo din si Albi Benitez po ang pumalit, walang majority support. Kung si Sandro, pwede pa, kasi anak ng presidente. Pero si Sandro po, nag-training kay Martin Romualdez. Remember? At pamangkin ni Martin Romualdez, itong si Sandro Marcos. Pero tingnan natin, kasi si Amy Marcos nga po, biglang kinontra yung ating Pangulo pagkatapos si Martin Romualdez inaway. Sa politika po, everything is possible. Tingnan natin. Pero mas incline akong maniwala na iniintriga si Martin Romualdez. Pinalitaw pa si Sandro Marcos, saka si Albi Benitez. Anyway, magdidesisyon yan mga kababayan. Yung majority of the members ng Congress. At siyempre kung walang basbas sa ating Pangulo, mahirapan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Ito yung mainit na pinag-uusapan ngayon. Ang sabi si Chis Escudero at saka si Martin Romualdez, baka makudita. Hindi yung ating Pangulo makudita, kundi itong dalawang leader ng Kongreso. Yan ang usap-usapan daw. Chis Escudero, Martin Romualdez out, flood control scandal sparks coup, rumors in Senate and House. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan. Ako, baka sa Senado po, pero sa Congress medyo malabo, baka ay dinamay lang yung Congress. Pero ibigay ko pa rin sa inyo mga kababayan yung balita. Kasi super majority po ang sumusupport kay Speaker Martin. Kaya sa Congress medyo malabo, baka sa Senado kasi kukunti lang sila sa Senado. Di ba? Pero sa Congress po, ang daming congressmen na kailangan kumbinsihin para matanggal si Speaker Martin Romualdez. Baka parte lang ito ng intriga, mga kababayan sa Congress, bilang parte ng strategy na divide and conquer. Di ba pa? Ayan ang balita ngayon. Whispers of a leadership coup are shaking both the Senate and House of Representatives as the scandal over alleged anomalies in flood control projects splashes mud on both chambers of Congress. Ang sabi, both are facing growing unease from their colleagues who believe both leaders failed to contain the fallout of the scandal. Yung iskandalo po, normal na may madadamay talagang mga congressmen, pati mga senador. Kasi sabi nga natin, ito mga contractors, sila yung nagpupundo ng mga politiko. Nagets na ninyo? Sila yung naglalagay ng mga engineers, district engineers, sa bawat distrito. Kaya itong corruption mga kababayan, sa totoo lang, lahat sila may dungis. Itong in-expose ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagkakaiba na lang mga kababayan, yung kapal ng dungis. Nasabi natin, yung iba medyo konti lang ang dungis sa muka, pero yung iba para ng mga taong grasa, naliligo na sa dungis. Di ba, mga kababayan? So, ang sabi dito, yung tiwala daw sa liderato ni Escudero at saka ni Martin Romualdez bumagsak as a result of the controversy. Sa House of Representatives, talks is swirling that Romualdez's powerful seat could be pried away by his nephew, House Majority Leader Sandro Marcos, or by Bacolod Representative Albi Benitez, once floated as a challenger to the Speaker. Si Sandro mismo yung papalit, baka intriga lang po. At malabo din si Albi Benitez po ang pumalit, walang majority support. Kung si Sandro, pwede pa, kasi anak ng presidente. Pero si Sandro po, nag-training kay Martin Romualdez. Remember? At pamangkin ni Martin Romualdez, itong si Sandro Marcos. Pero tingnan natin, kasi si Amy Marcos nga po, biglang kinontra yung ating Pangulo pagkatapos si Martin Romualdez inaway. Sa politika po, everything is possible. Tingnan natin. Pero mas incline akong maniwala na iniintriga
si Martin Romualdez. Pinalitaw pa si Sandro Marcos, saka si Albi Benitez. Anyway, magdidesisyon yan mga kababayan. Yung majority of the members ng Congress. At siyempre kung walang basbas sa ating Pangulo, mahirapan. Di ba? So sabi dito sa balita ng Politico News, the Senate is hardly immune. Rumors suggest Senate Minority Leader Vicente Tito Soto may be plotting to come back to reclaim his old post. O ito, malinaw ito mga kababayan. Bumantot po yung pangalan ni Chis Escudero. Dapat nga si Chis mag-resign na po. Voluntary, mag-resign na siya. I-relinquish na niya yung posisyon as Senate President. Wala nasira yung pagkatao niya ni Chis Escudero. Una doon sa impeachment. Pangalawa dito sa pagtanggap niya ng 30 million pala, hindi 300, 30 million na campaign na donation mula sa Centerways. At saka si Tito Sen, in-announce na din niya yung papasok pa lang siya sa 20th Congress na open siya para sa pagiging Senate President. O ngayon, minority leader siya. Sa Senado po, madali ang leadership change. Ang kodita po dyan sa Senado, ang dali-dali gawin. Basta't makakuha ng majority, okay na. So sabi dito, both Romualdez and Escudero managed to retain their positions when the 20th Congress opened last July despite lingering speculations about leadership changes tied to what critics branded the most corrupt budget in recent history. The constitutionality of the spending plan, the 2025 national budget, is now being challenged before the Supreme Court. Adding fuel to the fiery rumors of a possible leadership change in the House and the Senate was the stinging rebuke made by Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon po, where he accused some House lawmakers of trying to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Sabi ni Bersamin, yung members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. The executive secretary went further, calling lawmakers to put their own house in order. Investigation into alleged corruption will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Sabi po ni Bersamin, hence we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Linisin muna niya ninyo yung bahay ninyo, sabi ni Bersamin kahapon sa kanyang pinalabas na statement. O ngayon, yung ating Pangulo lumarga pa Cambodia, may pasaring, pero pabiro man lang po, yung ating Pangulo sa mga members ng kanyang gabinete. Ayan po. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, sa kanyang pre-departure statement before flying to Cambodia para sa 3 araw na state visit, yung ating Pangulo, sinabihan yung mga members ng gabinete niya, I hope lumamig na mga ulo ninyo, but I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling unjustly beleaguered. Kuminit yung ulo ng mga gabinete kasi nagtuturuan po. Kayuan niya may gawa niya na insertions. O ngayon, kanina po, in-expose ni Ping Lacson na yung USEC ng DPWH nagtatawag daw sa mga legislator, sa mga senador, congressman, para magsingit ng insertions. Ayan pinangalanan po ni Lacson, si DPWH USEC, Maria Catalina Cabral, tumawag daw sa staff ni Tito Sen, Senador Tito Soto, para magsingit na niya kayo. Magsingit na niya kayo ng mga insertions ninyo sa budget. So makikita ninyo sa buwatan po. O ito yung pre-departure statement ng ating Pangulo. Pakinggan natin po. Thank you, Secretary Luke Bersamin. Oh, please be seated. Luke Bersamin and all the members of the cabinet here. I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand. Wala si Speaker. Nandito si Sandro.
unjustly beleaguered. Baka tama yung mga District Representative mga kwento-kwento. And the AFP Chief of Staff. Dati si Speaker palaging nandyan para mag-send off sa Pangulo. At most of the time kasama sa mga foreign travel po. At kahit nga po sa mga pag-iikot ng ating Pangulo sa iba-ibang parte ng ating bansa, tulad ng mga inauguration po, laging kasama dati si Speaker Martin. Pero ngayon, lately, parang wala. Hindi na niya kasama. Baka totoo yung bali-balita. At nakita natin dito si Sandro Marcos. Kahit dito sa pagpunta niya sa Boholo, wala si Speaker Martin. Yan wala dito si Speaker Martin. Si Sani Angara kasama. Tapos si DA Secretary Laurel, Cho Laurel. Yan Dati laging kasama si Speaker po. Baka tama yung mga sumisingaw na balita. Baka ipalit si Sandro. Ayan Romeo Browner Jr. and the major service commanders, Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, and of course our First Lady Araneta Marcos, friends in the media, ladies and gentlemen, good afternoon. Si Sandro, nandyan. The invitation of His Majesty King Norodom Sihamuni, I will be embarking on a state visit to Cambodia today. This visit builds on Prime Minister Han Manet's visit to Manila in February earlier this year. We have seen dynamism in the partnership between the Philippines and Cambodia across key sectors. These sectors include defense and security, trade, agriculture, heritage preservation, amongst others. So during my visit, I will discuss ways to further diversify our cooperation and strengthen our intra-ASEAN relationships and exchange by capitalizing on our complementary strengths in the face of global economic headwinds. To this end, we will discuss expanding our commercial relations and building more resilient value chains. Through intensified defense and security cooperation with Cambodia, we hope to uphold a peaceful, stable, and resilient ASEAN community. The historic friendship between our peoples dates back centuries, even prior to the formal establishment of our diplomatic relations in 1957. The connections between Filipinos and Cambodians remain vibrant and mutually beneficial to this day. In the Kingdom of Wonder, that is Cambodia, we have around 7,500 Filipinos that are there on the spirit of friendship and camaraderie from the Pearl of the Orient and contribute meaningfully to the growth and development of Cambodian society. As a reflection of our two countries' commitment to mutual growth, our countries have likewise engaged in South-South cooperation through the scholarships given to Cambodian students by the Philippine government in our higher education institutions, specifically in the field of science and technology. The Philippines has been a resolute partner of Cambodia in addressing both traditional and non-traditional security challenges confronting our region, such as transnational crimes. As the Philippines prepares to take the helm of ASEAN in 2026, my visit will reinforce the importance of ASEAN centrality and our commitment to build a progressive and inclusive region. I look forward to all of these very productive meetings that we have scheduled, and I am sure that we will find many ways that will be that we can develop to be beneficial to both our countries, Cambodia and the Philippines. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Wala talaga si Speaker. Si Sandro dati hindi man yan send off sa ating Pangulo.
The usual na nakikita natin si Martin Romualdez at kasama palagi sa mga foreign travel ng ating Pangulo. Pero ngayon, lately mga kababayan, after na pumutok itong controversy sa mga flood control projects, parang dumistansya si Speaker Martin. Bakit kaya po? Ito na yung ating Pangulo. Anyway, abangan natin. Abang-abang ang mga susunod na kabanata. Di ba?